lang, pinupuruhan nila ngayon si Leandro Leviste, si Kong, dahil sa sunod-sunod niyang expose tungkol sa kapurakutan sa mga Department of Public Works projects. Kung maalala nyo, unang-unang nagsalita itong si Congressman Leviste kasi sabi niya yung kanyang district engineer inoperan siya ng 5 to 10% na yan talaga yung SOP na tinatawag sa mga kongresista. Alam niyo itong si Leandro Leviste, bukod sa anak mayaman, dahil ang tatay niyan, yung matagal ng politiko sa Batangas, si Tony Leviste, at ang nanay niya ay si Senadora Loren Legarda. Bukod sa meron ng pera talaga yung pamilya niya, may sariling kita rin itong si Leandro Leviste. Siya yung nagpasimula ng pinakamalaking solar project dyan sa Nueva Ecija, at dalawang kumpanya nga yung ginamit niya para dyan. No? Yung merong prangkisa ay ang SP Solar para sa Bayan Project, at yung namang nagpapatakbo ng kumpanyang yan na hindi naman siya may-hari ng franchise ay yung SPNEC, no? SPNEC. Now, gaano ka-importante yung mga naging expose ni Sandro Leviste? Well, ni Sandro Leviste tuloy. Pinagsama ko si Sandro Marcos at saka si Leviste. Baka magalit sa akin si Leviste, no? Na ginamit yung pangalan ni Sandro, no? Kabaliktad na kabaliktaran siya ni Sandro. Kung gano'ng kakurakutan ng mga Marcoses, si Leandro Leviste naman naninindigan sa malinis na pamumuno. Gaano ka-importante yung naging expose ni Leandro Leviste, no? Leandro Legarda Leviste. Napaka-importante po niyan. Kasi ako, matagal ko na sinasabi na yung mga kongresista, lahat ng proyekto sa kanilang distrito, 5% sa building, 10% sa kalye. Pero ako, wala akong personal knowledge. Bakit? Kasi nung ako'y naging kongresista, ako'y party list. Wala akong kontroladong district engineer. Diyan talaga nagmumula yung korupsyon. Kasi yung district engineer, nagre-report sa district congressman. So, yan yung lutuan. Ang lutuan nila ay merong kontratista si congressman at lahat ng proyekto doon na pinapabid ng district engineer dapat i-award doon sa kongresista, doon sa contractor ng kongresista. Dati-rate, may kongresista mga congressman. Ngayon, napakadami na nila sila mismo kontratista. Kaya nga, nagkaroon tayo ng, sino ba dyan? Zaldico, nandyan yung Momo, nandyan din yung si Garjola, no? Na puro talaga mga taga-DPWH, sila na rin ang kontratista, at sila pa rin ang mga congressmen. So yung pagbunyag ni Leandro Leviste tungkol doon sa 5% at 10% na normal SOP dati-rate, yan ay importante kasi merong isang district congressman na umamin na ganyan talagang patakaran. Diyan sa Kongreso, ang rule dyan is silence. Dahil lahat nakikinabang, huwag kang maingay. Dahil pag ikaw ay maingay at naapektuhan ang kubra ng mga congressmen, kukuyugin ka. Siguro dahil bata nga si Leandro Leviste at meron siyang mga barkada, kasama na si Kong Miao Miao, no? Talaga wala siyang pakialam. Ang totoo niya, kaya rin wala siyang pakialam, napakadaming pera na ni Leandro Leviste. Kasi nga, nabenta niya talaga yung share sa SPNEC. Now, yung SPNEC ay ibang kumpanya dun sa Solar para sa Bayan. Yung Solar para sa Bayan, yun yung merong prangkisa na sinasabi ni Boying Remulla na hindi po pwedeng ilipat ang pag-aari na walang consent ng Kongreso. Meron pang paglilipat sa shares of stock ng yung solar project para sa bayan sa ibang nagmamay-ari na walang consent ng Kongreso, wala. Kasi hindi yun ang binibentang shares ni Leandro. Ang binenta ng shares to the tune of 20 billion ay dito sa SPNEC. Okay? Yung SPNEC, ibang korporasyon yan. Wala yung prangkisa. So hindi yan covered doon sa provision ng prangkisa ng solar project para sa bayan na kinakailangan merong consent ng Kongreso. Now, bakit ko sinasabing pinumpuruhan? Kasi nga, bukod pa dun sa in-expose ni Sandro Leviste, ngayon na naman ako, Sandro Leviste na naman ako, patawarin mo ako, Leandro, ha? Patawarin mo ako, yung ginagamit ko, pangalan ni Sandro, na ako-confuse ko, pasensya na, tumatanda. Okay, yung isa corrupt, yung isa hindi corrupt. Hindi ko sinabi kung sino-sino, di ba? Bahala na kayo mag-conclude kung sino yung corrupt at sino yung hindi corrupt. But anyway, alam naman natin na Sandro Marcos ay 51 billion ang kanyang proyekto, no, dyan sa kanyang distrito at hindi naman yan sa 3 taon. Pinupulaan nila yung 54 billion ni Congressman Pulong Duterte. Hindi naman nila naisip na yung 54 billion, 6 na taon yan. Itong 52 billion o 51 billion ni Sandro, ngayon lang po yan. Hindi yan para 3 taon, parang 1 taon nga lang ata yan. Pero anyway, hindi natin malalaman kasi nawala na nga si Yusek Cabra na nakakaalam talaga kung magkano yung mga napukubra ng mga congressmen na yan. Pero anyway, balik tayo doon sa usapan natin. Pinenta kasi nga ni Leandro Leviste yung
halos lahat na ng shares niya dun sa SPNEC. At ito naman yung nagpapatakbo ng solar. Pero yung may-ari ng prangkisa ay yung solar project para sa bayan. SPPEC ang pangalan. Iba. Okay? So actually, yung pananakot ni Ombudsman Remulla, sablay. Sablay. Bakit? Kasi hindi nagkaroon ng paglabag doon sa provision ng solar project para sa bayan na kinakailangan magbigay ng pagpayag ng Kongreso sa pagbenta ng shares kasi wala namang binentang shares si Leandro Leviste doon sa solar project para sa bayan. Ang binenta niya doon sa SPNEC na hindi naman pinagbabawal. Ngayon, sasabihin nyo, well, that is circumventing the laws. So be it. Pero yan po ay legal avoidance ang tawag dyan. Hindi linabag ang provision ng prangkisa kasi walang bentahan doon sa shares of stock ng solar project para sa bayan, ang binenta ay SPNEC. Pero bukod dun sa sinasabi ko nga na in-expose ni Leandro Leviste yung SOP na 5% at 10% na sinabi ngayon ni Benji Magalong, hindi na po 5 at 10%. Umaabot na ng 70%, wala na napupunta sa project, lahat napupunta na sa bulsa ng mga senatong. Hindi lang yung senatong at congressman, pati Malacanang, dahil sabi ni Zaldico, 100 billion na naging insertion ng ating bangag ng presidente sa 2025 budget at another 100 billion dito sa 2026. Ang pinagtutuhanan ni Zaldico siya nag-deliver ng 25%, 25 billion sa palasyo para sa 2025. Hindi ko ngayon alam na wala na si Zaldico kung sino magde-deliver ng 25 billion para sa taong ito. Pero kaya galit na galit ngayon ang mga corrupt kay Leandro Leviste, hindi lang dun sa expose niya ng 5 to 10% na dinimanda niya ha. So hindi ito laway-laway lang. Talagang nag-file ng demanda si Leandro Leviste laban doon sa district engineer ng Batangas. No? Pero galit na galit sila dahil dito sa Cabral Files. Dahil nga, sinasabi nila, sapilitin daw kinuha ni Leandro Leviste yung Cabral Files. Ano ibig sabihin nyo? Kapag sinabi mo na sapilitan mong kinuha yan, ibig sabihin, totoo yung files. Una-una. Pangalawa, nagsalita na yung abogado ng nasirang Jose Cabral. Sinasabi talaga ng abogada na meron talagang Cabral Files. Ang hindi lang niya alam dahil hindi pa niya nakikita kung anong hawak ni Congressman Leandro Leviste kung kaparehong nga ito ng Cabral Files na hawak nila. Pero kung walang kaduda-duda, hindi yan nagkakaiba. Bakit? Well, alam niyo naman. Nanay niya si Loren Legarda. Si Loren, sinasabi naman ni Leandro Leviste, pati si Loren, merong mga insertions. So, tanggap na po natin yan. Alam nyo, tanggapin nyo na, walang malinis na senatong at congressman. Lahat sila kumita. Pati Ping Lacson. Ping Lacson, kumare, wala siyang insertion, pero meron niya mga project na pinapasok, biglaan din. So lahat po sila. Si Risa Antuberos, number 1 nagmamalinis. 3 billion ang insertion. Kaya lang ang tawag niya amendment. Buti na lang, nagsalita yung kakampi niya na si Franklin Drilon na walang pagkakaiba ang amendment sa insertion. Pareho lang yan. Binabago mo yung budget proposal ng Malacanang para magkaroon ka ng proyekto at kapag ikaw kasi nakapagpasok sa budget ng proyekto, sasabihin mo sa DPWH, sa contractor ko bibigay mo yan. Kaya ikaw, Risa Ontiveros, alam na namin kung sino ang mga bagman mo. Darating ang punto, ilalabas na rin namin yan, tumigil ka na sa iyong pagmamalinis, kadiri ka. Mas mabuti pa siguro yung mga kurap talagang inaamin silang kurap kaysa yung mga nagmamalinis. Yan ang pinakamasama, mas nakakasuka. Yung mga ang nagmamalinis na kurap din naman pala. Anyway, kaya galit na galit sila dahil sa Cabral Files. Kasi yung Cabral Files, number 1, yung Cabral Files magpapatunay dun sa sinasabi ni Zaldico na merong 100 billion ang Presidente Marcos Jr. sa 2025 budget. Siyempre, may alam lang yun, si Marcos Jr., si ES, at si Jose Cabral. Nandyan yan. Yan ang pinaka-importanting laman yan. Bukod pa doon sa kung sino-sino talagang mga congressman, mga miyembro ng gabinete at ang presidente mismo ang naglagay ng mga proyekto na hindi naman napaloob doon sa original National Expenditure Plan na sinumite ng Malacanang sa Kongreso. Kasi nga, ang kita kapag mapapatunayan mo na ikaw nagpasok sa pagtao ng budget. Sa katunayan, pag yan ay nasa NEP at wala namang kinalaman ng congressman, wala silang kita. Pero chances are, maski pa doon sa pagpapagawa pa lang ng NEP, alam na ni Cabral kung sinong proponent. At dahil alam na niya yung proponent, alam na niya kung saan pupunta yung SOP. Diba? Yung kurakot. Kaya
galit na galit sila dyan sa Cabral Files na yan. Kasi yan ay well-documented kung sino talaga mga nag-propose ng project at sino talaga mga kumita dyan sa mga proyekto na yan. Buti sana kung talaga may proyekto, pero napakadaming mga ghost projects. Mantakin ninyo, hindi pa sapat sa kanila na 70% na kinukurakot. Nag-ghost project pa sila, 100% na ang kinurakot. Diba? Ang dami niyan sa Bulacan, ang dami niyan sa Mindoro. Yan po ang dahilan kung bakit pinupuruhan nila ngayon si Leandro Lebiste. Ang mensahe, bata, tumahimik ka na. Dahil kung hindi, kakasuhan ka rin namin. Pero mabuti na lang, ang kadil naman ni Leandro Lebiste ay napakalaking kumpanya, Meralco. Napakatindi naman ng mga abogado ng Meralco yan. Hindi naman papayag yan na papasok ang Meralco sa isang transaksyon na magiging dahilan para mademanda ang Meralco. Dahil ang Meralco, mayroong sariling prangkisa na pinangangalagaan. So sa tingin ko, pananakot lang yan, Congressman Leandro Lebiste. Nais nilang itigil mo na yung pagre-release ng Cabral Files. Dahil pag yan ay lumabas, well-documented ngayon kung sino talaga ang mga magnanakaw at chances are, baka walang matira sa gobyerno. Pag lumabas yan, Cabral Files yan, dahil lalabas, lahat sila, mula presidente hanggang congressman, lahat sila corrupt. Yan po katotohanan. Kaya naman po, ayon sa survey ng Pulse Asia, 94% ang lahat ng Pilipino ay naniniwala na lantaran ng korupsyon. Paano nga hindi maging lantaran? Yang Cabral Files na yan magpapatunay, hindi lang 94%, 100% siguro. O sabihin na lang natin merong 1% na malinis. Kasama na doon si Leandro Lebiste at saka si Kong Miao Miao Braganza. Pero 1% lang ang malinis, 99% talaga mga corrupt. Kaya kayo mga kababayan Pilipino, mag-isip na kayo ha? Kasi alam na natin ngayon na lantaran ng korupsyon. Anong gagawin ninyo? Wala. Nananahimik pa rin kayo. Habang kayo nananahimik, yung korupsyon, naroroyan pa rin. Dahil nagsisimula yan doon sa pinakamataas yung presidente mismo na bangag na korap pa. At kayo, anong gagawin nyo? Wala. Habang kayo nananahimik, pinapatuloy ninyo, pumapayag kayo na mapatuloy itong sistemang korap. Kaya huwag kayo magrereklamo kung wala kayong nakukuha ang benepisyo sa gobyerno. Dahil yung pananahimik, yan ang dahilan kung bakit ang sistema ng korupsyon ay nagpapatuloy sa ating bayan. Ang tanong, hanggang kailan kayo mananahimik? Sa katapusan po ng buwan, 31, meron tayong motorcade. Pagkatapos dyan, inaasahan natin na pagdating ng Pebrero, 2 presidente, napatalsik na natin sa ating kasaysayan dahil sila ay corrupt. Bakit hindi na natin gawin 3 beses? At pwede ba, last time na ito ha? Pag tayo napatanggal natin ng corrupt na presidente, last time na nito, kinakailangan ayusin na natin ang sistema. Ang aking mungkahi, tanggalin na itong sistema ng mga kongresista ini-elect o ng district level. Gawin natin ang eleksyon, plataforma, partidong iboboto nang sigurado tayo na meron talagang plataforma de gobyerno, hindi lang mga pangako. Ganyan pong natutunan ko dito sa Europa. Hindi sila nag-i-elect ng mga parliamentarians on the basis of district na makikipagkunsyabahan sa district engineer. Ang binoboto nila mga partido. Ang binoboto nila plataforma de gobyerno, hindi personalidad. At pag ganyan po ang basehan ng botohan, malalaman natin kung ano talagang plataforma de gobyerno na susundin nila. Kaya nga dito sa Europa, meron napapatupad na universal healthcare. Pati ako nakinabang, libreng gamot, libreng paggamot, libreng edukasyon, at napakalakas na social security system. Pero eventually, nasa sa inyo yan. Kung kayo papayag sa pagpapatuloy ng kultura ng korupsyon, huwag kayong mag-ingay. Hayaan yung mga bangag man mamuno at hayaan yung patuloy na magutom ang ating kababayan dahil sa latest SWS survey, kalahati ng Pilipino, 51% gutom. Kapag hindi pa kayo nagsalita, baka maya-maya, yung ninanais natin at pinagmamalaki nating mapayapang people power, baka maging madugo na. Dahil kapag mahigit sa kalahati ng ating mga kababayan ay gutom, baka hindi na maging mapayapang pagbabago yan. Pilipinas, gumalaw na po tayo, gumising na po tayo habang meron pang panahon. Tama na po, sobra na po. At Congressman Leandro Lebiste, minsan ako ay very proud na ikaw ay nag-sit-in sa aking klase ng constitutional law. You have made my career as a law professor fulfilling, bagamat hindi ka naging abogado at hindi ka nag-aral ng batas. You have shown that the Constitution is very much alive in the person of Leandro Lebiste dahil hindi kayo mananahimik
sa kabila ng lantarang korupsyon sa gobyerno. Sasabihin natin ngayon sana makasuhan. May kaso na po eh. Kinasuhan na mismo yung congresswoman, kinasuhan na mismo tong dalawang party list. Hindi lang po talaga umaandar yung hustisya laban dito sa mga ito. Sana po sa pagkakataong ito na dito sa pangyayaring ito, sana magising ang ating gobyerno, magising ang COMELEC, magising ang sambayan ng Pilipino na dapat talaga matanggal na ito sa Kongreso. Dahil ang pumupondo dito sa mga party list na ito ay taong bayan. Kamakailan nga, pagpasok nitong taon ay nagkaroon ng enkwentro dyan po sa Mindoro, particular na po dyan sa Sitio Mamara sa barangay Kabakaw, Abra de Ilog Occidental, Mindoro. At isa po sa mga estudyante ang nasawi. At isang estudyante naman po na nagngangalang, o isang kabataan naman na nagngangalang Chantal Anicoche ang nahuli po ng kasundaluhan. Ano po ba ang inyong masasabi dito? Unang-una po, ang masabi natin dyan, napakinggan natin yung isang magulang na nagsasalita. Galit na galit siya sa Kabataan Party List kasi nananawagan daw ng hustisya yung Kabataan Party List. Ang sabi mismo nitong magulang, ang nagdala sa kanyang anak sa bundok, sa kapahamakan, ay yung mismong Kabataan Party List. Tapos ngayong namatay yung anak niya, ang nananawagan ng hustisya, yung nagsama sa kanyang anak sa bundok. Kaya doon po makita ng taong bayan na talagang itong Kabataan Party List ang may kaugnayan sa New People's Army. Dahil dinala ang kanyang anak sa NPA area, napatay bilang NPA, tapos ngayon nananawagan yung Kabataan Party List ng hustisya. Kitang-kita doon sa galit ng ina kung sino talaga ang nagpapahamak sa ating mga kabataan. Pangalawa, dito naman kay Chantal yata yung pangalan na nito, natagpuan sa bundok, natagpuan sa NPA area. Halos mabaliw-baliw na. Buti na lang ang ating mga tropa ng gobyerno, mababait, na videoan siya, dinala siya sa ospital, pinakain, at ayaw na nga umalis doon ng bata eh. Pero itong mga makakaliwang grupo, nananawagan pa na surface Chantal, na parang akala mo, gobyerno pa mga ng Pilipinas ang nangidnap. Ito ang NPA nahuli na nga mismo sa akto. So masabi po natin dyan, bakit ang COMELEC hindi inaaksyonan itong mga party list na ito? Ang Kabataan Party List, ang Gabriela Party List ay may kaso sa COMELEC, kinasuhan sila ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng mga teroristang miyembro. Hanggang ngayon, hindi naman inaaksyonan ng COMELEC. Pinaupo pa nga ang Gabriela Party List kahit talo eh. Pero ang inyong Duterte Youth Party List, kahit ibinoto ng milyong-milyong Pilipino, kinasuhan lang ng mga makakaliwang party list na ito, inaksyonan agad ng COMELEC, tinanggal agad kahit nanalo ng 3 seats sa Kongreso. Pero tayo, na ang kanilang grupo, Gabriela Party List at Kabataan Party List, kinasuhan mismo ng gobyerno, nakapending lang ng kalahating dekada yung kaso, hanggang ngayon gumagawa ng terorismo, hindi naman natatanggal sa ating Kongreso. Pinopondohan pa ng Pilipino tuloy. Opo. At Chairman, ang ilan lamang po ito sa mga kabataan na nahuli at yun nga ay naitalang nasawi. Pero marami pa ang nakikita po ninyong posibleng mga kabataan ang nadyan ngayon sa Mindoro na nirecruit ng makakaliwang grupo. Marami pa yan, sir. Alam niyo kung bakit? Nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon ng NTF-ELCAC at tayo sa National Youth Commission noon ay naging parte ng NTF-ELCAC. Mula 89 guerrilla fronts, pag-upo ni Pangulong Duterte, pag-alis niya, pipito na lang. Sobrang hina na ng NPA nung pag-alis ni Pangulong Duterte. Kaya lang, ngayong administrasyon na ito, naisip pa na magkaroon ng peace talk sa NPA. At syempre humina na yung laban sa mga NPA, kaya nakapag-recruit uli. Ang mga NPA naka-replenish ng ranks nila. Kaya ito nahuhuli natin mga kabataan sa bundok bilang teroristang NPA. Buti nandyan pa ang ating mga pulis at sundalo at tumutulong sa atin. At nandito ang SMNI, pinapakita ang katotohanan patungkol sa mga bagay na ito, truth that matters patungkol sa NPA. Kaya nandito pa ang laban sa teroristang NPA. Pero kung hindi natin papaigtingin lalo, ayan, nandiyan ang mga kabataan natin, nabobola, nare-recruit, napapatay, at
nandyan, napupunta sa bundok bilang teroristang NPA. Opo. Ang Occidental Mindoro ba, Chairman, kung meron po kayong ideya, ano pong meron na dito? Ito na bang, ito'y mahalagang lugar ba para sa mga makakaliwang grupo? Yes po, historically, ang Mindoro, mabundok na area, dyan po ang nagre-recruit dyan ng NPA. Kasi pagtawid mo ng Mindoro, Batangas na, southern Tagalog na. So sa Batangas, mauubos na sana sila Laguna, Batangas, and southern Tagalog. So tumatawid sila dyan, papunta sa Mindoro, dyan sila nagpapalakas. Para isang tawid lang, nandito na sila sa southern Tagalog. Opo. At malinaw po yung mga sinabi ng mga magulang, mga nanay na mismo po ito, ng mga anak na na-recruit nga, na binanggit nga po nila itong mga makakaliwang grupo, Kabataan Party List, Gabriela at iba pang mga yung anak bayan po na mga organisasyon na sinasabing sinalihan ng kanilang mga anak at later on ay nakita na lang, nalaman na lamang po nila na nasa kabundukan po sila. Chairman, ano po ba ang dapat gawin? Ang tama ho ba ang gagawin yung hakbang na gagawin po ng mga magulang na dapat sampahan na po itong kaso? At ano naman po magiging implikasyon nito? Ay mawawala na po ba yung mga party list na yan sa Kongreso lalo't sila nga ay nakaupo ngayon sa pwesto? Alam nyo, para malaman ng ating mga taong bayan na nakikinig ngayon, siyempre gustong kasuhan ng mga magulang yung mga party list na yon. Pero for the information of everybody po, noong 2019 pa po, 6 years ago, magse 7 years ago na, kinasuhan na po ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas through the Office of the Solicitor General. Nakapirma lahat ng State Solicitor at Associate Solicitor, Assistant Solicitors. Sa kaso, laban dito sa Gabriela at laban sa Kabataan Party List, kinasuhan nila ito sa COMELEC. Dahil nga nagre-recruit sila ng mga kabataan at meron silang mga miyembro na napapatay at nahuhuli bilang NPA, teroristang NPA, kinasuhan mismo ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas sa COMELEC. Ang problema, hanggang ngayon, nakapending pa rin sa COMELEC, di ba? Kaya nga masabi ko nung Mayo, last year, ang sabi ng COMELEC, ang Duterte Youth Party po, kinasuhan ng mga makakaliwang grupo, kaya po hanggat hindi pa po nare-resolba, hindi pa po kayo makakaupo. Yung mismo mga makakaliwang grupo na nagkaso sa amin, kinasuhan mismo ng Republika ng Pilipinas about terrorism. Diba? Nakaupo naman sila. Yung Gabriela nga, talo, pinaupo pa. Yung ACT teachers nga, na-convict na yung congresswoman nila. Pagdadala ng mga kabataan sa NPA area, na-convict na ha. Pinaupo pa rin, diba? Kaya nga masabi natin, hindi na kailangan kasuhan nandun na yung kaso, pending na po yung mga kaso. Hindi lang inaaksyonan ng COMELEC. At doon sa sinasabi ng ng magulang na napatayan ng anak, tama po yan. Kasalanan po talaga ng Kabataan Party List yan. At napaka-ipokrito ng Kabataan Party List para sila po yung manawagan ng hustisya ngayon. Kayo ang nag-recruit sa anak nila para madala sa bundok, in-indoctrinate nyo, ginawa nyong teroristang NPA. Ngayon na napatay bilang NPA, kayo pa mananawagan ng hustisya. Dapat kayo talaga ang maaresto, makulong at matanggal sa Kongreso. Opo. Nakikita ho ba ninyo, Chairman, na ito pong ginagawa nilang mga naratibo na dapat palayain itong si Chantal Anicoching ang nahuli ng militar doon sa lugar na kung saan ay nagkaroon ng enkwentro, ay magkakaroon po ng pangangalap ng pondo mula sa labas ng bansa, considering itong mga nabanggit na mga mag-aaral galing itong si Chantal isang researcher daw at galing pa sa isang PhilAm, Chairman. Unang-una, hindi naman siguro bobo yung mga Pilipino na maniniwala dyan sa sinasabi ng mga makakaliwang grupo na merong isang researcher na tagpuan sa NPA area sa isang katatapos lang na patayan ng mga NPA, natagpuan niyang Chantal na yan doon, bigla na lang sa isang hukay. Anong ginagawa ng isang researcher sa isang NPA area na katatapos lang yung pagpatay ng NPA doon, di ba? Pangalawa, tama kayo dyan sa inyong naisip na dahil ito ay isang Filipino-American, hihingi pa ng pera
ang mga makakaliwang grupo mula sa international community sasabihin hustisya para sa isang worker, researcher na PhilAm na natagpuan at pinapahirapan ng ating gobyerno. So tama kayo dyan. Yan yung isang kaso ng Gabriela Humihingi ng pera abroad. Bawal kasi yan sa mga party list po. So Oo. tama kayo dyan. Dapat ma-highlight po yan na itong PhilAm na to. Anong ginagawa na isang PhilAm? Actually, American siya. Anong ginagawa na isang foreigner sa bundok na may NPA at nahuli dun sa mismong NPA area? Pangalawa, anong ginagawa ng isang foreigner? Dahil ibig sabihin, bakit merong parte ang isang foreigner sa isang enkwentro at hindi dapat palayain yan? Dapat imbestigahin, alamin kung sino nag-recruit sa kanya at paano siya napunta doon. Isa siyang dayuhan at nandun siya sa NPA area. Opo. So sa halip na simpatya, ginagamit itong mga kabataan, in short, ng makakaliwang grupo para po sa kanilang sariling interest na makapangalap ng pondo pa. Ang tanong lang, bago ko lang ipasa kay partner Admar, Chairman, ganito, yung mga kabataang ito, nag-aaral po sa mga kilalang mga universidad, pero bakit at papaano po sila na-recruit, nahihikayat, nakukumbinse nitong mga makakaliwang grupo ng ganon-ganon lang, Chairman, at later on ay makikita na natin sa mga kabundukan may mga armas ng hawak. Ayan, nabobola sila nitong mga makakaliwang grupo na ito. Pero kung titingnan ninyo, humina na yung suporta sa kanila. Ang inyong Duterte Youth Party List, binoto ng halos 2.5 million na Pilipino, mga kabataan, mga pulis at sundalo, dahil nakikipaglaban tayo sa mga recruitment ng NPA sa kabataang Pilipino. Ang boto ng Gabriela at kabataan, halos 200,000 na lang. 'Di ba? Pati ACT teachers, halos 200,000 na lang. Sobrang baba na. So ibig sabihin, ganyan na lang yung suporta niya mula sa mamamayang Pilipino. Kaya nga po, nagpapalakas sila ng recruitment at propaganda para lalong dumami pa ang kanilang hanay at ang kanilang boto. Pero dahil sa SMNI, pinapakita ang katotohanan, dahil sa AFP, PNP, dahil sa mga katulad ni Pastor Apollo Kibuloy na talagang tumutulong sa laban ng Pilipino laban sa teroristang NPA, nakikita ng mga Pilipino ang katotohanan at alam na po natin ang tunay na nangyayari diyan. Kaya yung sinasabi ngayon ng mga makakaliwang grupo na hustisya, napatay na researcher, para sa napatay na estudyante, wala na pong naniniwala dyan. Napatay sila bilang teroristang NPA at itong babaeng isa na ito, Chantal, nahuli naman bilang isang teroristang NPA. Alam na po yan ng milyong-milyong Pilipino ngayon. Chairman, magandang umaga. Si Admar po ito. Kayo po ay graduate ng UP at siguro alam niyo po yung sentro ito ng diskusyon ngayon, no? Matapos nga pong nagkaroon ng post, mga taga-UP, pumapalag, hindi nakukuha yung context mismo ng post kasi ito sila ay nag-aaral sa UP and so on. Nagkaroon po ng mga kataga na gusto ko sana mag-aral sa UP kaso ayoko maging NPA yung anak ko, gusto kong mag-aral yung anak ko dyan sa UP. Yung mga ganyan na po na istorya po, Chairman, na naging sentro po ngayon ng diskusyon sa social media. Ano po yung may input niyo po dyan? Dahil malimit po sa mga kabataan na nai-involve, galing dyan po sa UP. Though hindi naman sinasabi talaga na pag UP NPA na, pero ano po ba yung role ng isang paaralan para po maiwasan itong mga ganito? Kasi hindi ito first time na nagkaroon po ng mga ganitong mga insidente sa kasaysayan po, Chairman. Ayan, napanood po natin yung yung sagutan sa social media ni anong pangalan no? Tuesday ba yun? Opo. Yung meron tayong vlogger po, di ba, na ang sinabi niya, merong mga scholar ng bayan na nagiging NPA, galing dyan sa UP, tapos sumagot yung Tuesday Vargas yata pangalan, wag banggitin yung UP. Tapos sumagot naman yung anak ni Mel Chanco, yung singer, sabi, mali yan Tuesday. Ayaw mo pa kasing aminin na meron talaga nanggagaling na NPA, galing sa UP. Masabi ko po dyan, tayo po mismo, Chairman Ronald Cardema, naging ROTC Corps Commander po
sa UP Diliman at nag-aaral rin po sa UP Los Baños. Si Congresswoman Marie Cardema galing rin UP Diliman, si Kong Drixie galing rin UP at yung ating mga congressman-elect ng Duterte Youth Party List galing PNP at saka PMA. Familiar tayo dyan sa recruitment ng mga makakaliwang grupo dito sa atin sa UP. Kasi ang masabi natin dyan, nabobola sila yung kanilang idealismo patungkol sa bansa, maglingkod sa bayan, na exaggerate na up to the level na kailangan mo maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagpunta sa bundok at pakikibaka, di ba? So mali yan. Ang isa nating naisip dyan, bakit ayaw pa kasing aminin? Kung may problema about terorismo at yung school ninyo, UP man yan, PUP at ibang state university, at ayaw nyong aminin na merong nare-recruit na NPA mula dyan sa inyong paaralan, paano masosolusyonan? Wala ba kayong pakialam doon sa estudyante nyo na nagiging NPA o napapatay bilang NPA? Ayaw nyo kasing aminin eh. Yan nga yung sinasabi natin sa hearing sa Senado eh. Dapat may liability rin yung mga administration ng mga school na merong nare-recruit na NPA kasi hinayaan nila na ang kanilang estudyante, alam nyo, kunyari, kayo, nagkaroon kayo ng anak, pinalaki ninyo mula elementary, high school, college, nagtatrabaho kayo para lang may pangkain, may pang tuition, may pang dormitory, pang boarding house. Tapos, nagtitiwala kayo doon sa school na pinapangalagaan ng inyong anak. Tapos yung school naman, hinayaan lang na ma-recruit ng teroristang NPA yung anak ninyo. Tapos ayun, napatay na sa bundok. Dapat merong liability yung paaralan. Kasi yung magulang na sa probinsya, nagtitiwala sa inyo bilang isang famous na paaralan, bilang prestigious na school, hinayaan nyo lang na ang kanilang anak ay hindi maging pag-asa ng bayan. Naging pag-asa ng ibang bayan, Bayan Muna at ng Gabriela at Kabataan Party List at naging pag-asa ng NPA at napatay. At katulad nga nung nangyari ngayon, nananawagan pa ng hustisya yung Kabataan Party List, sabi mismo ng nanay, napaka-ipokrito ninyo, yung anak ko, dinala nyo sa bundok, ginawa nyong teroristang NPA, napatay dahil sa inyo, kayo pa yung nananawagan ng hustisya. Kayo na nga may kasalanan. Dapat dapat may liability yung mga universidad na kapag inahayaan ninyo ang recruitment ng teroristang NPA sa inyong paaralan, dapat managot rin kayo. Hindi pwede yung sasabihin nyo dahil sa idealismo, dahil sa academic freedom, terorista na eh. Naghahawak na ng armas laban sa gobyerno, laban sa kapwa Pilipino eh. So dapat talaga managot po yung mga paaralan na hinahayaan lang kanilang mga estudyante ma-recruit. Opo, baka sabihin na naman nila po, red tagging. Ito, hindi pa ba malinaw, Chairman, sa mga naging pahayag ng magulang, sa mga pahayag po mismo ng NTF-ELCAC, doon sa mga larawan na kumalat na dyan mismo sa loob po ng UP, nagsasagawa ng mga protesta, nangihimok pa na sumali sa UP, sumali sa NPA, yung mga larawang nakita natin din sa social media po, Chairman. Yes, masabi natin, yung bang nanay, red tagger, napatay yung kanyang anak bilang teroristang NPA, bago mapatay, nirecruit muna ng Kabataan Party List. Hindi naman siguro red tagger yung nanay, kahit naman siguro taga-UP kayo, ang bobo nyo na kung talagang isasabihin ninyo red tagger yung nanay. Wala na kayong mabanggit, di ba? So, alam naman ng mga Pilipino yung gawain na yan. Wala namang ibang nagre-recruit kung hindi ang inyong mga grupo. Kaya nga meron kayong pending na kaso, Kaumelec, yung Kabataan Party List, yung Gabriela Party List, para matanggal na dahil kinasuhan na nga kayo ng recruitment papuntang NPA at yung mga miyembro nyo napapatay bilang teroristang NPA. Yun namang isa, walang kaso, yung ACT teachers, pero yung mismong congresswoman ninyo na-convict na nagdadala ng mga kabataan sa NPA area. So kayong tatlo sa kongreso, talagang related na kayo sa NPA. Opo. Chairman, siguro huling mensahe po ninyo, paalala sa panawagan ba sa pamahalaan at maging sa lahat po ng pamilyang nakikinig po sa mga oras na ito. Siyempre tayo po ay nakikisimpatsya doon sa nanay ng isang kabataan na napatay bilang NPA. Siyempre pangarap lang ng isang magulang, mag-aaral ang kanyang anak,
maging maganda ang kanilang buhay, at kung maging maganda ang kanilang buhay, makatulong rin sa magandang kinabukasan ng ating bansa, wala lahat yun, yung pagiging pag-asa ng bayan, dahil na-recruit ang kanyang anak ng Kabataan Party List at napatay bilang teroristang NPA. Dito sa ating isang PhilAm naman, na nahuli bilang researcher daw, sinasabi ng mga makakaliwa, researcher, wala na akong naniniwala dyan, researcher kayo, natagpuan kayo, mukha kayong NPA, kasama kayo sa kampo ng NPA, area ng NPA, pagkatapos ng patayan ng NPA, ano pa ho ba? Magpapabola pa ba mga Pilipino na hindi kayo related sa NPA? Ganun rin po itong mga party list na ito, Kabataan Party List, may kaso sa COMELEC para matanggal, kinasuhan ng Pilipinas dahil may mga miyembro na naging teroristang NPA, Gabriela Party List rin, natalo na, pinaupo pa ng COMELEC, may kaso, hindi hinihiring. At ang ACT Teachers Party List, na-convict na yung congresswoman ng pagdadala ng mga kabataang Pilipino sa NPA area, hindi pa rin na kinakasuhan ng COMELEC, motopropyo. Sana po magising ang sambayan ng Pilipino. Kasi sasabihin natin ngayon, sana makasuhan. May kaso na po Kinasuhan na mismo yung congresswoman, kinasuhan na mismo tong dalawang party list. Hindi lang po talaga umaandar yung hustisya laban dito sa mga ito. Sana po sa pagkakataong ito, na dito sa pangyayaring ito, sana magising ang ating gobyerno, magising ang COMELEC, magising ang sambayan ng Pilipino na dapat talaga matanggal na ito sa Kongreso. Dahil ang pumupondo dito sa mga party list na ito ay taong bayan. Naghihirap kayo magtrabaho, yung tax na kinukuha sa inyo, income tax, real estate tax, value added tax, pinampopondo yan para mapondohan tong tatlong party list na makakaliwa at na-recruit ang ating mga kabataan Pilipino bilang NPA. Kaya dapat po talaga, bilang mamamayang Pilipino, talagang magalit tayo ng ating pera ay ginagamit pampondo dito sa mga tatlong party list na ito na nare-recruit ang kabataan Pilipino para mapatay bilang teroristang NPA sa ating bansa. Hindi sila naging pag-asa ng bayan, sila ay naging terorista sa ating bayan at dapat managot ang mga party list na ito at dapat kumilos ang COMELEC dahil matagal nang nakapending ang kaso laban sa mga ito. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.